50-50 kasi may paniniwala ko, meron naman na hindi. Hindi ko paniniwala kasi maaari dito tama sa sinasabi nila sa kabila na baka para agawin yung atensyon sa kabila tungkol sa flood control, di po ba? Ito naman panalag nila para yung sa hindi naman panalag nila para hindi maano yung dito kay Vice Bismet. Sara Duterte. Totoo yun. Para sa akin totoo yun kasi halata naman. Opo. Obvious naman na nagsasabi sila ng totoo. Pinipigil lang nga sila ng ano. Kasi pinipigil lang sila, ayaw na ilantad. Kaya para sa akin, totoo yung mga pinaglaban nila. Ang hirap kasing paniwalaan yung nangyayari sa Senado eh. Opo. Parang ang dami nang nangyayari na hindi lang Pilipino, hindi ko na rin maintindihan kung ano pa bang tama o nagsasabi pa ba sila ng tama o totoo. Totoo o hindi. Totoo naman yung mga sinasabi nila. Ano yung Saka may pangsabi mo? mga ebidensya rin naman sila na pinakita Hindi naman yan sila, hindi naman sila lalantad kung hindi totoo yung mga sinasabi nila. Tsaka, syempre buhay mo na yung nakataya dyan. Diba? Dapat, ayun, sana lumutang na yung may kasalanan. Kung sa Opinion bagay, niyo po. karapatan nila yon. So, kung ano man yung maging kainat na ng naging desisyon nila, sila nakakaalam yun kung nakakabuti ba o hindi. Naniwala ko kasi bawat tao may karapatan din kung anong gagawin at kung anong dapat. Para sa akin, naniwala ko. May karapatan nila yun eh. Tsaka kakarapatan ko rin malaman kung ano yung purpose para sa ginawa nila. Hindi kasi paiba-iba ng Oo. salaysay. Para sa opinion ko lang yun. Hindi ako naniwala. Kasi walang matibay na ebidensya eh. Kung sino-sino lang tinuturo. May tama, may kulang. Hawak siya ng isang side. Then yung feeling ko, safe yung sa panig ng may hawak sa kanya. Pero totoo naman feeling ko sinasabi niya, pero may kulang na. Sa 18 Marines naman, hindi rin ako naniniwala na isa silang bayaran. Sa totoo lang, isa silang mga bayaran. Lahat ng mga 18 Marines doon, lahat ng mga sinasabi nila ay pawang mga kamalian. Hindi totoo yung mga sinasabi nila. Mga bayaran sila. So parang pinilit lang sila na magsalita para doon sa ganon, magiging matibay ang posisyon ng Cayetano Black. Para sa akin yun lang. Oo, naniniwala ako totoo sinasabi nila. May mga video na, may mga maleta talaga silang dinideliver eh. Saka talaga, kumbaga Marines kasi yun eh. Kumbaga sila talaga. Kumbaga sa akin painiwala ko lang Maano naman yung inaano nila. Kahit na nakataya buhay nila doon eh kasi ang binabangga nila napakalaking administrasyon yung binabangga nila. Lumabas pa rin sila. Kaya saludo ako sa kanila. Hindi po kasi siyempre siya po yung totoong Senate President sa Senado eh. Talagang siya po yung binoto ng 24 na, di ba 24 sila. Tapos siya yung binoto ng 13 na Senado. Siya yung nanalo totoo talaga. Okay na po yun si Alan Cayetano, sir. Mas Namanatili. mas okay pa po yung niya ngayon, sir, yung pamanakan niya bilang Senate President. Magulo ng Senado ngayon eh. Wala nang mangyari dyan. Kapag galing pa rin sa Senado dyan. Sa akin parang hindi. Mas maganda sana yun eh. Kasi mas lumalaban siya. Sama-sama sila. Siguro, yung sa kabila naman hindi naman natin alam kung ano yun. Kasi marami silang maraming issues alam naman natin, di ba? Marami nagsasabi. Siguro mas maganda si Cayetano para malaman natin lahat kung ano talaga ang totoo. Kasi mas okay sana kung talagang lahat sila magpupulong-pulong para malaman talaga, di ba? Yung sama-sama sila. Yung lahat sila sa kabila rin, isasama-sama sila para magkaroon sila ng palitan na debate. Magkanya-kanya sila kung sino talagang totoo, sino talagang hindi nagsasabi ng totoo. Yun lang naman kailangan natin. Siyempre hindi. Nasa batas naman yun eh. Di ba? Kahit hindi tayo nakakaintindi sa batas, nababasa ko doon, 1935 Constitution eh.
kailangan nasa 13 magbobotohan, di ba? Para mapalitan o magkaroon ng bagong Senate President, kailangan nasa 13 senador, di ba? Pwede papalitan. Kung papalitan, kung maganda naman yung pamumuno niya, okay naman. Pero kung maganda, maaari palitan. Kasi sa aming mahihirap, pwede, hindi na palitan yan. Basta, inaano natin yung magandang sitwasyon na magustuhan ng taong bayan, na ganyan ang kalakaran niya. Walang problema yun, ganun. Pero, yung sila nagkagulo-gulo na sa loob ng Senado, ewan ko kung ano ang pinag-awayan nila dyan. Di ba? Ang hirap ng sitwasyon dyan. Ngayon lang nangyayari ito sa loob ng gobyerno natin, ba't nagkakagulo-gulo sila dyan.